di ka maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente. Drizal Nanyong, kasalukuyan ninyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming Facebook page para live na live po ninyo po kami masusubaybayan sa aming programa dito sa Himpilan. Bukod sa ating official Facebook page, ay maaari nyo rin kaming panoorin sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service para sa mga replays at re-uploads para pwede nyo rin pong balikan ang aming mga episode. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at Apple Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang Natura mobile application. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kaming napapakinggan ang programang Warm Heart. At sa pagpapalawak naman ng ating reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre taong 2025 ay naibalik na po natin ang tinatawag na shortwave radio ng Radyo Pilipinas World Service. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan po tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ka-Warm Heart, Steph, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating replays na sa kabilang istasyon natin, ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturday and Sunday po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So, Warm Heart Drizzle, ano nga ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programa para sa araw na ito? Ka-Warm Heart, Steph, sa gitna ng ating abalang pamumuhay, madalas nating nakakalimutan ang pinakamahalagang dapat nating alagaan ang ating sarili. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng self-care at kung paano ito makakatulong sa ating mental, emosyonal at pangkalahatang kalusugan. At kaugnay ng pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month na nagsimula nitong June 24 hanggang July 24 po yan, makakasama natin ang isang guidance counselor at content creator na rin mula sa The Earth School Palawan na si Sir John Dexter Bugawan upang talakayin ang mga praktikal na paraan ng self-care at kung paano ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po, Sir Dexter. Welcome po sa Warm Heart. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat Sir Dexter for joining us dito sa programa kahit alam naman natin Sunday is a family day. So, Ka-Warm Heart Rizal. Sir Dexter, pupunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ano po ang kahalagahan ng self-care at bakit ito mahalaga sa pang-araw-araw na buhay natin? Okay. Usually kasi yung self-care is very important. Kasi malaki yung effect nito sa health at physical health, no? As a mental health professional, no, self-care is not about being selfish or always treating yourself, no? Ang tuwing na self-care, it is about intentional or yung pag-aalaga sa iyong physical, emotional, mental, at social well-being.
kasama na rin dito yung tamang pahinga, healthy boundaries, at also paghingi ng tulong kapag kailangan. At syempre, yung paggawa ng mga bagay na nakakatulong sa growth din natin. So mahalaga ito dahil inaalagaan natin yung sarili natin at mas nagiging present tayo sa family, sa work, and even sa taong mga mahal natin. Tandaan, hindi ka nakapagbibigay ng best version mo sa iba kung ikaw mismo ay emotionally and mentally exhausted. Mm-mm. Pero Sir Dex, ano po yung mga masasabi na karaniwang dahilan kung bakit napapabayaan ng isang individual, mapa ito ay estudyante o ngayon ay career person, ang kanyang mental health at emotional health sa kasalukuyang panahon? Ayun din, marami kasing psychosocial factors dito kung bakit napapabayaan ng isang individual ang kanilang mental health or ang kanilang self-care. No? Unang-una dito, it's a busy schedule. Alam naman natin ngayon na sobrang nating ginagawa. No? Instead na magpahinga tayo, no, mas ginugugol natin to sa mga ibang bagay para mas maging productive. Ayun din, may mga iba din naman, no, may mga misconceptions kasi tayo. So, ayun din, no, kapag sinabi nila, okay, kailangan mong mag-rest, pero sa iba, no, may misconceptions tayo na it's about being lazy kapag nagpahinga ka. So, minsan, instead ipahinga, mas nagiging productive pa tayo. Pero, ang impact naman nito, it's napapabayaan natin yung sarili din natin. Ayun din po. And yung iba din naman, no, it's because of social media, ano? So, ayun, kung ano nakikita natin online, no? Ito yung mga trends, no? Ito yung ginagawa din natin. So, instead na makapagpahinga, no, mas ginugugol natin to sa mga ibang bagay na hindi siya healthy. So, ayun po. Ano po yung mga senyales para masasabi po natin ang isang tao kailangan na po niya ng pahinga o yung self-care, nakakalimutan na po niya? Ayun din. Usually, no, kapag kita natin, no, minsan irita ka na, no, emotionally burn out tayo or physically burn out, no, may mga liliit lang na bagay, minsan nagagalit na tayo, no, hindi na tayo makapag-function nang maayos sa ating education, sa work, and even, no, yung small interactions with our family or loved ones, no, ito na yung signs na siguro na kailangan din natin unahin yung sarili din natin. So, hindi naman masama na mag-set tayo ng boundaries, no? Kung alam natin sa sarili din natin na ito yung makakatulong, no? Kung kailangan natin mag-rest, it's okay to say no. Ayun din po. Siguro follow up na lang po doon, Sir Dex. Kanina, nabanggit nyo na merong misconception na kapag ka nagpahinga ay tinatawag na lazy o tamad kahit yes, hindi that's very true. kahit hindi naman. Tapos meron din usapin patungkol sa boundaries. Ano po ang pinag-ugatan ng ganitong klaseng mga paniniwala, no? At bakit minsan ay hindi natin nasusunod yung mga boundaries na nasiset natin para sa sarili natin at para dun sa ating mga nakakasalamuha regarding this? Ayun din. Usually kasi, no, one of our culture din, ayun din, culture, siya yung factor dito no, kung bakit minsan no, mas inuuna natin yung iba, no, kaya hindi tayo nakapag-set ng boundaries. And also, no, we want to please other people kasi. Ano, tayo mga Pilipino kasi, no, may mga pag-uugali tayo na kailangan, no, kung ano yung gusto ng iba, no, yun yung ginagawa din natin, which is hindi na natin nakikita, okay, no, hanggang saan lang yung limitations, hanggang saan lang yung boundaries na pwede nating ibigay. Ayun din, no, kung sa atin, no, alam na naman natin na hindi na natin kaya. Ano? Kaya sabi ko kanina, it's okay to set boundaries, it's okay to say no. At least, no, may priority din natin yung sarili din natin. You cannot give the best version of yourself if you know you are emotionally and physically exhausted. Ayun din po. Sir Dex, paano naman po yung mga manggagawa like kami po na nagtatrabaho na naburn out na po sa trabaho? Paano po yung pwede nyo pong ma-i-advise na mabalanse namin yung personal at saka yung trabaho, yung tinatawag po nilang work-life balance?
Ayun din, when it comes sa work-life balance din naman, no, sobrang importante dito na unang-una pa lang, no, pagpasok natin sa work, we have to set our goals. Ano ba yung mga dapat nating tapusin ngayon? And then, no, yun yung gagawin din natin. And if ever man, no, matapos yung work na natin, no, sana wag na natin dalhin to pag-uwi. Ano, na kumbaga, bigay na natin to sa sarili natin, magkaroon tayo ng me time. And then if ever man na may mga hindi tayo natatapos sa work din natin, no, pwede natin tong tapusin kinabukasan. Ayun din siya na sobrang importante kasi din nito, no, na parang minsan iniisip natin, hala yung mga papers ko, yung mga work ko, hindi ko pa natapos. So instead na magpagpahinga ka, no, mas iniisip mo yun, mas na nag-google natin yung panahon natin na mag-isip kaysa magpahinga din talaga. And also, no, maganda din dito kapag mga rest time natin talaga, no, or rest days natin, no, talagang i-google natin to, no, pwede tayong maggumala, no, travel with friends, no, or even, no, simple pag-sip lang ng coffee sa mga coffee shops, ayun din po, no. So, nakakatulong din po talaga. Siguro follow up na lang po dun sa naging tanong ni Ka-Warm Heart Drizzle, no? Kasi narinig po namin sa inyo yung sa side ng mga employees, no? Yung mga manggagawa. How about sa side naman po ng mga employers, ng mga managers? Ano po ba yung mga dapat i-consider para at least kahit paano ay napapanatag yung kanilang mga employees na pwede pala na pwede silang magpahinga, pwede naman na sa kung ano ang nasa opisina, sa opisina na lang, kung ano ang sa bahay lang. Ayun din. Sobrang importante kasi dito, no, magkaroon tayo ng strong guidelines. Ayan din, no, na kumbaga, magkaroon din tayo ng rules din sa company din siguro, no, na within, no, these are, no, dapat ito lang yung priority din natin. And also, no, magkaroon din tayo ng break time. Ayun din, no, so may mga iba na tinatawag namin na yung Pomodoro technique, no, na kumbaga 25 minutes work and then 5 minutes rest. Ayun din siya, no, mas nagiging productive kasi yung mga manggagawa din natin, no, kapag feeling nila, no, nakapagpapahinga kesa naman yung dire-diretso na work. So ayun na, no, one policy din siguro na pwedeng may apply ng mga companies natin, no, yun to take a break, no, and also magkaroon ng mental health break din siguro, ano. So, ayun din po yung siguro naman pwede nating maidagdag. Sir Dex, maiba naman po tayo since hindi lang naman po yung self-care month is para sa mga manggagawa. Tama po ba? Yes po. Apo. Doon naman po tayo sa mga kabataan. Ano po yung pwede nyo pong maipayo para naman po sa mga kabataan na nakakaranas ng stress pagdating sa bahay o sa pamilya o sa kanilang mga kaibigan at dun sa mga social media since madami pong mga kabataan ngayon, masyado silang incline sa social media. Ayun din po. Unang-una dito, no, kapag alam ng mga kabataan na parang nahihirapan na sila or they feel distressed, no, emotionally and psychologically, it's okay to ask for help. Ayun din, no, bukas tayo, no, maraming mga taong pwedeng tumulong sa atin, no, once that we reach out, no, for help. And also, no, let's try to separate yung identity din natin. Hindi lahat na nakikita natin sa social media or online, no, it would reflect on us, no. Kumbaga, pwede naman tayo mag-social media, but then, no, kumbaga, no, let's filter, ano ba yung tama? Ano ba yung makakatulong sa akin? Ayun siya, no. Kaya sabi ko nga, no, dapat Sir Dex? Sir Dex? no, yes po. Ayun, go ahead po, Sir Dex. Ayun po, no, hindi po lahat na nakikita natin online, no, it's dapat na i-apply natin sa sarili din natin. Kaya minsan, no, we are trying to impose what we see, no, we are trying to introject it in ourselves. So, ayun din na sobrang importante dito na i-separate natin yung identity natin sa mga nakikita natin online para hindi tayo magkaroon ng pressure. And yun nga po, sabi ko kanina, no, kapag kinakailangan, no, mag-seek din tayo ng professional help, and then or even sa mga friends natin or sa family din natin if we feel like, no, we are distressed. Ayun po. And speaking of, gaano po ba kahalaga na doon sa self-care na ginagawa po natin ay mayroon pa rin pong matatawag na support system tulad po ng ating pamilya at mga kaibigan?
Ayun din, no? Sobrang importante kasi dito na talagang magkaroon tayo ng support system, no? Syempre, unang-una dito, it's open communication. Paano ka tutulungan ng ibang tao kung ikaw mismo, no, hindi ka nagsisik ng help? So, ayun din yung always kong sinasabi din sa mga clients ko, sa mga students ko, no, na seek for professional help or seek help from your friends, from family, no? Maging bukas tayo, no? Pero minsan kasi, no, nahihirapan tayo na magkaroon ng open communication kasi nga no, hindi din tayo sanay siguro sa bahay din natin, no, na hindi na pag-uusapan yung mga problema, yung mga concerns, no. Kaya minsan nandoon na parang natatakot tayo. Andun din sometimes no yung stigma, no. Pero no, kung tayo magiging bukas, no, sana lahat maging bukas sa ganitong mga usapin, no, mas marami tayong matutulungan, mas magiging healthy yung community natin, no, at pati din tayo, no, mas makakatulong din tayo sa iba. Ayun din. Sir Dex, karagdagan lang po na tanong, paano naman po makakatulong o anong kahalagahan ng paaralan at komunidad para mapalaganap ang self-care? Ayun din, no. Ang importance din kasi ng school, no, at ang community natin, no, ito sila yung sisilbing secondary foundation din natin, no, na kumbaga mas pinagpapatibay ng paaralan yung mga knowledge na meron tayo, no, mas tinuturuan tayo kung paano ba yung proper way din, no. Siguro kung hindi man tayo karoon ng safe space sa bahay, no, pwedeng maging safe space din natin yung community natin or yung school din natin. Kaya yun, no, mas napapangalagaan natin ng lubusan yung sarili din natin. Ayun din, no. Ito medyo curious lang po kami, Sir Dex. Mhm. Meron po bang pagkakaiba, no, yung pagsasagawa ng self-care ayon po sa edad o sektor? Meron po bang ganon, Sir Dex? Ayun din, usually, no, wala din naman pong pagkakaiba, pero there are some instances din talaga na inaangkop din natin, no, sa edad. Ayan din, no. Usually, no, pero in general, no, I would like to talk in general, no, pwede naman natin gawin to, no, like yung kunyari, no, hindi mo kailangan magkaroon ng mahal or complicated na self-care. Ano? So, pwede naman tayo magsimula sa 10 to 15 minutes walking a day, no? Pagbibilad sa araw tuwing umaga, no? Yung pagkain ng tama, no? Sapat na tulog, yung pag-inom ng tubig, and then sometimes no meditation nakakatulong din to. Journaling or yung pagbabasa ng libro or pakikinig sa music or mga simpleng paglayo muna sa social media, no? This is applicable to all ages din po, no? So kahit ilang minutong tahimik na pahinga, no, bawat araw, it's malaking tulong na to sa ating overall well-being. Though sometimes, no, na parang nagkakaroon ng misconceptions na, okay, ito pang bata lang to, no, ito pang matanda lang to, no. Pero in general kasi, no, yung self-care, it's applicable to all Ayun po siya. Sir Dex, eto Yes naman po. po, tanong ko po, ano po ang papel ng pamahalaan sa pagsusulong ng mental health at self-care awareness sa bansa? Ayun din po, no, sobrang laki ng impact din talaga, no, or tulong sana ng pamahalaan din natin if ever man na maisulong din talaga yung Mental Health Act, no, especially sa ngayon, no, dahil nga maraming kakulangan pa, no, ng mga mental health practitioners, mga psychologists, mga guidance counselors sa mga paaralan, no, malaki yung magiging tulong nila if sana, no, maaprubahan yung batas na to at may sagawa ng mas maaga, no, para at least, no, mas maraming mga mental health practitioners ang mas gagabay sa mga estudyante at mas matutulungan sila, no, sa kanilang personal, no, self-care as well, and also, no, when it comes sa mental health concerns, then as ayun din po, no, malaki yung magiging tulong nito talaga. Ayun na, sana it's ma-approve na and then mapabilis na yung pagsagawa ng Mental Health Act natin. Ayun po. At dahil kanina po ay napag-usapan natin yung kahalagahan po ng help seeking behavior ay Mhm. para lang po sa kaalaman, no, ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay kailan na po dapat humingi ng professional help at mga palatandaan na rin po
kung sakali man, no, mga palatandaan na hindi na po sasapat ang self-care para matugunan yung mental health concerns ng isang tao? Ayun din, no? Usually kasi kapag napapansin nyo na madali na kayong mairita, no? Kahit sa maliliit na bagay, no? Lagi kang pagod kahit sapat naman yung tulog din natin, no? Nawawalan ka ng motivation, no? There's a changes, no, sa pagkain din natin or pakiramdam natin, overwhelmed tayo, no, sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng responsibilidad natin. We cannot focus, no, sa work din natin, sa education din natin, and sometimes yung siguro napapansin nyo na mas gusto nating magkulong, no, sa bahay natin, no, instead of interacting with other people. Ayun din po, no, maybe it's time for us to seek for professional help. Akala natin, no, it's a normal sign, pero ito, no, ito yung mga early warning signs na kailangan na talaga natin mag-seek ng professional help at huwag natin hayaan na lumala pa to bago tayo mag-seek ng help. And then, may mga iba din naman, no, kahit sobrang lala na ng mga concerns nila, no, mas pinipili pa rin nilang sariling to. Ayun siya, no, which is, no, kasi natatakot, there's a stigma, mga ganon. Pero sana, no, kapag napansin na talaga na present yung mga symptoms na to, no, please, no, seek for professional help as early. Ayan din naman po, no. Sir Dex, pangkahuling katanungan lang po, ano po ang inyong mensahe pang kalahatan para po sa mga nakikinig sa atin, para po dito sa Self-Care Month? Ayun din po, no, para po sa mga nakikinig, no, also sabihin na it's okay to seek for professional help. It's okay to seek for help, no, and it's a form of self-care as well, no. Kung alam natin na nahihirapan tayo, no, just talk to a friend, to a family, or your trusted, no, people or individuals, no, na hindi masama ng paghingi ng tulong, no, at mag-set din tayo ng boundaries, no, na which is yun yung dapat natin matutunan, no. Malaga rin ang open communication, no, sa loob ng pamilya para maging normal yung pag-uusap tungkol sa mental health at self-care. Kapag nagsimula ang self-care sa tahanan, no, mas lumalaki yung mga anak din natin or tayo mismo, no, na may healthy relationship sa sarili at sa ibang tao. So ayun na, remember, no, self-care is important, no? So ayun din po, no, pahalagan natin yung sarili din natin, no? Parang pagpapahalaga din natin, no, sa ating physical health. Ayun po. At bago po namin kayo tuluyang pakawalan, Sir Dex, ay dahil isa po kayong content creator, maaari nyo rin po, no, na i-promote ano po ang inyong social media handle para masubaybayan po kayo ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart. Ayun po, no, sa mga nakikinig po, no, you can follow me po on my TikTok and Facebook po. Beshi po, that's my username po. Ayun po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Dex, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart. Kahit alam po natin na Sunday is a family day. Sa ulitin po, and God bless po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. At ating pong nakasama ang guidance counselor at content creator mula sa The Earth School, Palawan na si Sir Dexter Bugawan, kaugnay sa pandaigdigang obserbasyon ng Self-Care Month. At sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuin nating muli. Ang tagal na nating medyo na matagal na nating hindi nadakuan itong segmentong ito, pero for this episode ay babalikan natin ito dahil magbabalik ang segmentong Attitude of Gratitude kasama ang ating magiging resource person na magbabahagi ng kanyang buhay, ng kanyang journey bilang isang stunt woman at character artist. Pero bago lahat ng yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig.
Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Artist at stunt woman tulad ng ating nabanggit kanina. Pero ito, papangalanan na natin siya. Walang iba kundi si Miss Mira Luna Alona D. Alfar. Magandang umaga po, Miss Alona. Welcome po sa Warm Heart. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Ka-Warm Heart Drizzle, umpisahan mo na ang mga katanungan. Ma'am Alona, sa ating segmentong Attitude of Gratitude, gusto po namin sana malaman paano po nagsimula inyong paglalakbay bilang isang character artist at stunt woman at ano ang nagtulak sa inyo para pasukin ang larangang ito? Nag-start po ako, ma'am. In-invite po ako ng kaibigan ko. Sabi niya kung gusto ko daw maging artista, ganyan-ganyan. So, go ako, syempre, artista yun. Then, nag-start po ako ng 2003. Pinag-training po ako and then pinag-audition po nila ako. Sa awa ng Diyos, nakuha naman. Tapos, ang naging inspiration ko is yung family ko, syempre po. Miss Alona, ilang taon na po kayong stunt woman and character artist po? Since 2003 po, ma'am, nag-start po ako ng character is yung nagiging Soko girl, ganyan, naging pulis, sundalo, ganyan, naging double, ganyan. Mga 23 years na po ba? Yes. Tama po ba, Ma'am Alona? Ma'am, hindi naman po tuloy-tuloy kasi minsan po, halimbawa, 2003, then nag-stop po ako ng 2005 kasi nanganak po ako. Okay. And then, after 1 year, balik na po ako ulit. Ganyan. So, nabanggit nyo kanina, kung ano yung mga roles na kadalasan binibigay sa inyo, no? Sundalo, police. Kayo po ba, Miss Alona, ay likas po ba na mahilig kayo sa action roles? O meron pa po kayong ibang mga roles na binigay sa inyo, no? Bukod dun sa mga talagang papel Yes po, ma'am, mahilig po ako sa action. Opo, mahilig po talaga ako sa action. Marami naman pong role na binibigay sa amin. Halimbawa po mga student kami, ganyan, mami, ganyan, ate, ganyan, mga nurse, or doktor ka, ganyan po. Siguro, matanong ko na lang pong,
sa inyo, no, bilang pasunod dun sa mga nauna naming tanong sa inyo, ay ano po yung mga takeaways o aral na nakuha niyo po dun sa bagamat hindi ito tuloy-tuloy kasi sabi niyo 2005 ay medyo nagpahinga kayo as a stunt woman, no? Doon sa more or less na 23 years niyo na po sa industriya, ano po yung mga aral na nakuha niyo po? Ang pagiging stunt woman po ay hindi madali, hindi mabilis. Pinag-aaralan, pinag-iisipan. Higit sa lahat po, kailangan po mayroon kang determinasyon sa buhay. And then, kailangan mo maging down to earth ka lang. Kung ano po yung naabot mo, huwag ka pong magyabang. Kailangan po magiging pagpakumbaba ka lang po. At saka, kailangan mo rin pong makisama lahat po. Ma'am Alona, nakikita ko po sa screen yung mga stunt po ninyo na pinadala sa akin kahapon. Kung ano po yung binibigay na role sa inyo, kailangan maging seryoso kayo. Magiging ano po kayo, magiging, kumbaga, iaano nyo po yung sarili nyo na, kaya ko to, kailangan gawin ko to, kaya nga ng iba, paano pa kaya ako, katulad din naman nila ako, ganyan po. At saka hugot po, kailangan may hugot po kayo. Pamilya po, kailangan maging inspirasyon nyo yung pamilya nyo, ganyan. Kailangan po lagi may pagmamahal sa mga ginagawa. Matanong ko lamang po kasi yun nga yung mga pag sinabing stuntman, stuntwoman, ang talagang unang naisip dyan ay maaksyon, kumbaga may thrill lagi, no, kapag ka napapanood yung mga tulad nyo po, Miss Alona. So, matanong ko lamang po kung ano po yung mga kinakailangang pagsasanay at paghahanda para sa kaligtasan po at kahusayan dito sa stunt work. Kailangan po ba medyo magaling sa martial arts? Yes po ma'am, kailangan po talagang martial arts, kickbox, ganyan, taekwondo, kailangan po marunong ka nun. Kahit pa paano po. Alam mo po yun, kung halimbawa po may blasting kayo or action kayo, ganyan, barilan. Siyempre kailangan pong matuto kayo. Bago kayo isasalang is kailangan nyo po maging magaling at maayos. Kasi mahirap po yung isasalang po kayo is hindi nyo po alam. Kasi nandun na po yung disgrasya, yung aksidente po. Talaga hindi maiiwasan. Kailangan po talaga mag-training. Ano po talaga kami ma'am, lagi po kami nagtitraining every Sunday, ganyan. Meron po kaming training. Sabado po, magti-training po kami ng kickbox or taekwondo, ganyan po. Ma'am Alona, dun sa loob ng 23 or more or less 23 years na pagiging stunt woman po ninyo, ano po yung pinakamapanganib o pinakamahirap na stunt na ginawa po ninyo at paano ninyo po ito nalampasan? Pinakamahirap po ma'am yung nag-blasting po sa Top 10 Barbell. Yun po ang pinaka-worst talaga po kasi po sabog po yun and then mga bubog. Tapos po apoy, tatalon ka po sa kabila, bubulong ka po, ganun po. Pinakamahirap po talaga blasting. Pero meron naman po mga medic na nakaabang naman po, no? Kasi kahit sabihin na sanay na kayo sa trabahong ito, hindi pa rin maiiwasan yung kaba mula dun sa nasa likod, no, ng isang programa o ng isang pelikula na syempre ma-action yan, posible yung mga injuries and all. Meron naman po ba nga nakaabang nga ng mga kumbaga medical team, yung mga production po na kinabilangan nyo, Miss Alona? Yes po ma'am, kompleto po yan ma'am. Bawat shoot po, meron po talaga nakaabang na ganyan. Wala pong magiging problema. Pero bihira lang naman po may nangyayaring ganun ma'am. Ma'am Alona, follow-up ko lang, na-curious tuloy ako. Nagkaroon na po ba kayo ng sariling, parang nangyari po sa inyo na may isang stunt tapos nagkaroon po ng aksidente na kayo po mismo yung naka-encounter nun? Yes po ma'am. Yung ano po, nag-shoot po kami sa ma'am, sa Batangas, sa indie film po yun. Bali po yung aming stuntman. Pumalas po yung niya dito, yung balikat na, yung Joey niya talaga. As in, kalas talaga po. Kalas po talaga. Hindi pa po kami nag-start kasi nag-warm up muna. Pag warm up hindi na malayan na mayroon pala siyang parang bato or buko yun na paggulong niya, tumama po dito. Kalas po talaga to. As in, kalas.
Mm-mm. Tapos pinunta po namin sa doktor, yun, kailangan daw isemento, ganyan-ganyan. Pero okay naman siya, at least naano naman namin din siya. Tapos yung sa akin po, napilay po ako. Mm-mm. Mm-mm. Yun po yun. Wala naman po akong iba. Tsaka yung nabarel po pala, yung sa Basta't Kasama Kita. Tumama po yung bala dito sa pisngi ko. Mm. Balik po yung bala. Pagbaril po ni Tito Pin Medina kay Robin Padilla, bumalik po yung bala. Sa akin po tumama talaga dito. Oh, so yun pala ang Yun ang experience. Mabalikan nga yan, pelikula na yan. Para maintindihan natin maigi kung saang banda ba yung barilan na yan. Pero dahil nabanggit natin itong mga aksidente and all, Miss Alona, paano niyo po, ano yung kumbaga ginagawa niyong masasabing ritual, no? Sa pagharap po sa takot o kaba kapag po gumagawa po kayo ng mga delikadong stunt tulad ng inyong nabanggit kanina? Una po ma'am, dasal po talaga. Importante po sa lahat, dasal. Before ka po mag-start, kailangan po na may dasal. May gabay ka po. And then kailangan po lakasan mo yung loob mo. Siyempre po, maging matapang ka po sa lahat ng hamon kasi ginusto mo eh. So, handa ka pong humarap kung ano man ang mangyayari at kahinatnan ng lahat. Ma'am Alona, curious ako. Sorry, balikan ko lang po yung nasabi niyo po na naging injury po ninyo. Yung tumama po si inyo dyan po sa pisngi po ninyo, totoong bala po ba yun? O parang sa pellet gun, something? Ma'am, parang hindi naman po pumuputok yun. Ma'am, parang wala naman po siyang tulis. Parang Okay. bumanda lang po yung bala. Tapos bumalik po dito sa akin. Okay po. Mm. Next na katanungan ko, Ma'am Alona, ano po yung papel ng disiplina at mental na lakas ng inyong araw-araw na tinatrabaho po? Ano po ma'am, training, kailangan mo po ng yung sarili mo, between sa sa trabaho mo at sa pamilya mo, kailangan po marunong kang mag-balance ng oras mo or yung pagiging mo sa mga ginagawa mo sa araw-araw, ganyan po. And speaking of family po, Miss Alona, ano po yung karaniwang sinasabi po ng inyong mga mahal sa buhay regarding po sa inyong trabaho? Sila po ba ay kumbaga laging nag-aalala na syempre delikadong stunts po ang inyong mga ginagawa? Yung iba po, pero yung ibang kapatid ko po ay na po tayo, may mga diskriminasyon talaga, hindi po talaga maiwasan yung gano'n na sasabihin sa'yo na feeling artista, hindi pa nga sumikat, laos na. Yung parang napakasakit, di ba po ma'am? So ginawa ko po yung motivation po sa buhay ko na kailangan abutin ko to, kailangan makita ako nila sa TV na totoo talaga to kasi nagpi-feeling artista lang daw po kasi ako. Masakit po ma'am, sobra. Pero ano po yung sinasabi niyo po sa kanila pabalik, no? Kasi kung tutuusin, lalo na dun sa mga action movies, no, mga action series, mahalaga talaga ang papel ng mga stuntman at stuntwoman, no? Lalong-lalo na kung yung mga nagdo-double, kasi meron din mga nagdo-double para sa mga artista. Wala na po ma'am, deadma lang po. Siyempre, hindi mo naman po pwede silang kontrahin kung yun yung nasa isip nila, di ba po? Deadma na lang po. Tuloy ka lang po, kung ano pong yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Ma'am Alona, since nasabi nyo nga po ang daming nagbibigay ng negative comment, ano po yung nais ninyo pong iparating sa mga tao, lalo na mga kababaihan na nais ding maging stuntwoman kagaya po ninyo? Okay po. Masasabi ko lang po sa magiging, yung mga stuntwoman po at sa mga taong naging negative thinking po sa aming mga stuntwoman or extra artist, ganyan, mga ganyan. Sana po, bigyan naman po nila yung halaga yung pagiging stuntwoman namin kasi hindi po talaga madali yung ginawa namin sa bawat training po namin, nandun na po yung panganib. Nandun na po yung
isa naming pais nasa hukay na po kasi hindi mo po alam may aksidente, di ba po? Hindi po talaga maiwasan yun. So sana po, bigyan naman nila ng pansin at halaga. Huwag naman nila yung, kumbaga, extra ka lang, santuman ka lang naman, yung parang ganun. Sana magiging ano naman sila, magiging pantay naman yung tingin nila sa amin between artists at saka yung mga extra or stuntwoman. Ganun. Eto naman po 'no, siguro maidagdag ko na lamang po ito nga katanungan na ito, Miss Alona. Kasi kanina, binalikan niyo yung mapanganib 'no, o pinakamahirap na stunt na inyong nagawa. Pero, dun sa iba niyo po pong mga nagawa 'no, na puwede niyo pong balikan para sa ating, interview, ano naman po yung masasabi niyo na yung mga ilan siguro kahit mga 3 'no, na hindi niyo po makakalimutan, lalong-lalo na 'no, dun sa parte na nakikipag-interact kayo 'no, dun sa mga sikat po nating artista? Yung sa Basta't Kasama po, hindi ko, yun po, number 1, tsaka yung po sa Captain Barbell at tsaka yung pong naging, ano ko po, yung naging double ko sa pagtalo ng ilong. So naging, double na gaano po ano 'no, gaano po ba kumbaga nakakakaba yung experience kapag tatalon sa kasi ang ilog 'di ba rumaragasayan, eh. Gaano po ba kadelikado yun, Miss Alona? Mas delikado po talaga ma'am kasi nabingi po ako nun eh. Kaso nga lang baliwala po sa akin nun kasi ang gusto ko lang po talaga, nasa isip ko lang nun, gusto ko po talagang ganito gagawin ko. Gusto ko po ipakita ko po yun sa mga taong naging negative thinking na ganito, ganyan, ganyan, na hindi mo yan, hindi naman nila kaya yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Kunyari lang yan, ganito, ganyan, ganyan. So, ginawa ko po talagang ganun yung sinabi na ginawa ko pong motivation sa buhay ko, yung ganun yung salita. So, wala pa ako nasa isip, kundi kailangan ko tong gawin. Kailangan ko to ipakita. Kaya ko to, kaya ko to. Lakas ng loob lang po talaga, ma'am. Siguro matanong ko na lamang din ito 'no, Miss Alona, meron po ba kayong mga, maimumungkahi o, maisa-suggest upang, mapaunlad at mabigyang halaga pa 'no, yung kontribusyon ng stunt performers at character artist na tulad po ninyo sa industriya po na ginagalawan sa entertainment industry po natin dito sa bansa? Masasabi ko lang po, sana po, sa mga kinaukulan po, no, dapat, sana lang po, mapansin naman nila yung mga ginagawa ng bilang isang stuntwoman or stuntman, ganyan. Kasi yun po pinakamahirap na gagawin sa lahat po ng movie. Yun po talaga ang pinakamahirap, yung stunt po talaga. So dapat po, sana mapansin nila or bigyan nila ng halaga or kumbaga meron kaming mga benefits ganyan kung sakali man merong aksidente na ganito ganyan, hindi mo talaga maiwasan na ganun. Sana po mayroon naman kaming kumbaga magiging assurance po, ganun. Siguro eto na lamang po bago po namin kayo, bitawan po 'no for this interview, Miss Alona. Kasi ang segmento po na ito ay Attitude of Gratitude 'no. So, dito ay kumbaga nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat, sa ating mga na-achieve sa buhay, sa mga taong, kasama natin sa journey. So, dun sa inyo pong buhay bilang isang stunt woman at isang character artist, ano po yung mga bagay na masasabing pinagpapasalamat nyo po? Pinagpapasalamat ko po dun sa yung pagiging teacher po ng aming isang fight director na namayapa na po siya, ma'am. Nakayak. Si Tatay Kaloy po dito po sa akin, siya po yung nagturo since 2003 po. Siya pong naging teacher ko po, sa kanya po ako natuto lahat. Bagaman stricto siya, pero maganda siya, magaling. Ayos siya magturo ng estudyante. Sorry po. Okay lang po. Nararamdaman din po namin kasi mahalaga yung mga mentor eh. Para po sa kanya, itutuloy ko po kung ano man yung sinimulan po niya. Lahat po ng naituro niya sa akin, hindi ko po makakalimutan po yun. At saka yung pong turo ni Senator Robin Padilla po na magiging
magiging down to earth lang po kayo, magiging humble lang po kayo palagi. Mataas man kayo o mababa, maging humble kayo. Kung ano man ang narating nyo sa buhay, huwag kayong magmamayabang. Yun po ang pinakaano na sinabi sa amin ni Sir Robin Padilla. Tsaka yung director po namin. Tsaka salamat din po sa yung mga instructor, ganyan po. Tulad ng mga instructor na nagtuturo sa amin kasi syempre mahirap din po yung ginagawa nila para sa amin para matuto kami. Matanong ko lamang po, Miss Alona, kasi nabanggit niyo po yung mentoring kanina. So, sa bahagi niyo po, bilang meron po kayong malawak na karanasan na po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron na rin po ba kayo na yung mga younger generations na under your wing na tinuturuan niyo po ng inyo pong trabaho bilang isang stunt performer? Yes po ma'am, meron po kaming grupo na Golden Path po. Yun po ang iniwan sa aming legacy ng aming namayapang fight director po. Actually po, kakalibing lang po namin sa kanya. Dito po siya sa bahay namatay. Yun po yung grupo namin na sana po mapansin man din po yung grupo namin at saka gusto po namin maituloy yung kung ano man yung nasimulan na udlot niyang ginagawa po. Kailangan sana po kahit isa man lang doon sa project ng aming fight director na yun. Kasi ano po siya, scriptwriter po siya, fight director po siya. Ganun po. Sana man lang po maituloy namin kahit isang movie lang po doon sa pangarap niya na yun. Ma'am Alona, eto sa lighter part naman po para humupa na po yung iyak natin. Ma'am, tanong ko lang, napaka-curious ko lang po. Ilang beses po ang take natin kapag nagkakaroon tayo ng mga stunts or doubles po? Mga ilang beses po siya? 2 beses, 3 beses para po ma-perfect po natin yung isang stunt? Depende po kasi sa movie, ma'am. Kung halimbawa po character ka po na kadubol ka po ng isang artista. So, bawat bawat shoot po yun, andun ka po. Kung lalo na kapag stunt po, kasi karamihan po talaga sa mga artist na girl, lagi po talaga silang may kadubol. So, madami pong beses, ma'am. Hindi lang po 1, 2, 3, ganyan. Basta't meron pong part na kailangan po nila ng action. Ganon po. So, bale, Miss Alona, ay kasama rin po kayo sa puyatan ng isang production team. Yes po, ma'am. Kasama po talaga yan, ma'am. Ulan, pawis, lahat, gutom, init, lahat po. Nandun na puyat. Pero ayos lang po. Masaya naman din po eh. At dahil, kasi, yung sa stunt performance pa lang, bugbog na ang katawan eh. Dun sa action, mayroon po ba na kasabay nun dahil sa puyat ay bukod dun sa mga injuries na nabanggit kanina ay nagkakasakit din talaga kayo dahil dun sa kondisyon ng mismong produksyon? Yes po, ma'am. Nagkakaroon naman po, di naman po talaga maiwasan yung ganun, ma'am, lalo na kapag kayong action. Ang ano lang po doon, ang ano mo lang po talaga doon is magiging puyat mo. Yung kailangan po talagang magiging energetic ka po, kailangan po talagang magpalakas ka. Or anuhin mo yung sarili mo na inom ka lang po ng vitamins, ganyan. Di po talaga maiwasan nagkakaroon ka po ng sakit. Pero normal lang naman po yun, ma'am, kasi syempre pagod, puyat, ganyan. Siguro kanina nauna na yung ating final message kay Miss Alona. Miss Alona, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programa. Although we know that it's a family day. Ito pala may pahabol na tanong bago makalimutan. Miss Alona, bukod po sa pagiging isang stunt woman at character artist, meron pa po ba kayong iba pang source ng livelihood para kahit papaano dun sa mga araw na hindi po kinukuha yung services nyo as a stunt woman ay meron din po kayong mapagkakakitaan? Ayos po, ma'am. Ano po ako, ma'am, all around po ako. Actually po nasa parlor po ako, ma'am. Nagtatrabaho din po ako sa parlor. Tapos pinasok ko na rin po yung mga networking, ganyan. Tsaka nag-ano po ako, ma'am, yung nagluluto po ako ng mga kakanin, ganyan.
para lang po meron lang po kami pagkakaroon sa everyday po na pangangailangan namin. Ganyan po. So, Nag-ano po ako ma'am, sa parlor, ribbon, Brazilian, ganyan, color, ganyan. Manicure, pedicure, foot spa, massage, ganyan po. So marami pala talagang Racket. racket Mm-mm. si Miss Alona bukod dun sa pagiging Stunt woman. stuntwoman. Pero sa ngayon po, no, Miss Alona, meron kayong mga nakalinyang projects naman no, dun sa pagiging stuntwoman nyo po. Mayroon po kaming upcoming movie ma'am na naudlot po. Sana po nga matuloy. Kasi naumpisa na po ma'am nakapag-start na po ng ibang yung iba po na-shoot na po pero yung iba hindi po ganyan. Sana nga matuloy po. Yun po yung inaabangan namin na sana hindi na umatras yung may magiging producer kahit wala na po si Tatay Kaloy. Siya po, actually si Tatay Kaloy po talaga yung aming pinuno or tatay po namin talaga sa movie na sa group namin, ganyan. So, wala na po siya, parang napipilayan na po talaga kami. So, kailan po namin gumawa ng paraan para po maituloy yun. Sana po, ipagkaloob na ng Panginoon sa amin. Kasi marami po talagang nakaabang or marami po talaga naghihintay na kabataan na gustong sumikat, ganyan. Gusto nila magkaroon ng project na ganyan. Sana po, ipagkaloob sa amin ng Panginoon. And we hope no kasama nyo po kami na team dito sa Warm Heart na kumbaga ay nais din na matuloy kung ano man yung nabanggit yun na naudlot na project para maipakita nyo pa po sa ating mga kababayan yung inyong craft bilang isang stunt performer. At with that po, maraming salamat. Ito, totoo na talaga to, Miss Alona. Maraming salamat po, Miss Alona, sa pagsama nyo po dito sa aming programang Warm Heart. Kahit na Sunday is a family day, sa ulitin po, and God bless po sa inyo. Yes po ma'am, maraming salamat din po. Isang karangalan po para sa akin na mag-guesting nyo po. Salamat po, mabuhay po kayo, more powers po sa inyo. Maraming salamat At po. thank you din po pala kay Sir Quincy. Si Sir Quincy po yung naging tulay po sa lahat. Thank you po sa kanya ma'am. Thank you po. And thanks God. Thank you rin po. ma'am. Ayun. At ating nakasama si Miss Mira Luna Alona D. Alfar, isang character artist at stunt woman. At syempre, tulad ng sinabi ni Miss Alona, shout out kay Quincy Kahilig. At syempre, shoutout ko din ang aking nanay. Ay, Ang oo. number one fan natin. Yes, oo. Yun, so shout out dahil nga attitude of gratitude itong segmento na ito ay talagang ipinapakita natin sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay na tayo may pusong nagpapasalamat sa lahat na nangyayari sa atin. O tingnan nyo, no, bukod dun sa kwento ni Miss Alona ay merong mga tao pang behind, no, kung paano natin siya mas nakilala sa pamamagitan ng programang ito. Kaya, ayan, shout out ulit no, kay Quincy. Bigyan mo pa kami ng guest. Ayun lang. Charot lang. Anyways, ay magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama dito sa ating produksyon. Maraming salamat sa mga nakaagapay sa atin sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at John Paul Lumuntad. Salamat din syempre sa mga resource person natin sa araw na ito na sina Sir John Rex Bugawan at Miss Mira Luna Alona D. Alfar. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, Drizzle Nanyong, at ito po ang Warm Heart.